Alam mo ba na may mga simpleng paraan upang mapadali ang pagtitipid? Sa pamamagitan ng mga practical na tips, maaari mong bawasan ang iyong gastusin nang hindi isinasakripisyo ang quality ng buhay mo. Nandito ang 6 na practical tips para makatipid ka sa araw-araw. Number 1. Abangan ang flash sales online. Gusto mo ba ng 50 to 70% off or mga buy one get one na mga grocery items para malaki ang matipid mo? Syempre, meron ito. Basta ready ka mag-abang ng mga flash sale ng mga official store sa Lazada at Shopee. Ang Nestle official store ay madalas nagsisale ng mga products nila like gatas, kape, Chucky at kung ano-ano pa. Madalas sila may 50% off via coins sa mga product nila. Hindi lang Nestle ang ganyan, marami pang mga official store ang nagbibigay ng malaking discount. Ganon din si NutriAsia sa canola oil nila. Pag bibili ka tuwing flash sale nila ay napakalaki ng matitipid mo. Kaya kung gusto mong makatipid, mag-set ka ng reminder sa phone mo para sa mga flash sale events kagaya ng mga 7/7 mega sale. Meron akong ginawang video tungkol sa mga stores online na nagbibigay ng mga malalaking discount. I will link it down below para mapanood nyo at makatipid kayo sa mga sale nila. Kung diskarte mo ang mga flash sale online para makatipid, type flash in the comment section. Number 2. Never pay in full. Huwag kang magbayad ng full payment. Isipin mo, laging may sale at laging may available code na pwede mong gamitin para makatipid. Bigyan kita ng example. Sa Panda Mart ng Father's Day, meron silang code na Best Dad na sa minimum 999 pesos, meron kang cashback na 500 pesos. O 'di ba? Ang laking tipid nun. Sa Shopee Supermarket din, merong mga vouchers na 50% kaya wag na wag magbabayad ng full amount dahil laging merong code mga vouchers na 50%. Kaya wag kang magbayad ng mga full amount sa mga shops. Pwede ka ring makakuha ng coins at kung ano-ano pa na pwede mong ma-discount sa items na bibilin mo. Kung marami kang oras, pwede kang mag-abang ng mga live selling ng mga official stores like Spam PH, Pure Foods na up to 70% ang pwede mong makuhang discount sa mga stores na ito. At madalas, nangyayari ito from 8 p.m. to 10 p.m. daily sa mga selected shops. Kung matalino ka sa pera at matipid, at ito ay ginagawa mo para marami kang mabili sa murang halaga dahil sa discount, type voucher in the comment section. Number 3. Ayusin ang thermostat ng aircon nyo. Alam natin na malaking parte ng Meralco natin ay dahil sa aircon. Dahil sa sobrang init sa Pilipinas, ay talagang lagi din bukas ang mga aircon natin, pero may paraan para makatipid ka dito. Iset mo ang timer ng aircon nyo para automatically mamatay siya. Iset mo din ang thermostat nyo sa 25 to 27 Celsius lang para di niya kailangan ng maraming kuryente para palamigin ang kwarto. Siyempre, kung 19 degrees mo isiset, kukonsumo siya ng malaking kuryente para maabot ang ganun kalamig na temperatura. Sabayan mo din lagi ng electric fan para mas mabilis lumamig ang kwarto at makatipid ka sa kuryente. Dapat regular din ang paglinis ng air filter ng aircon nyo para masiguro ang maayos na airflow at mas mababang konsumo ng kuryente. I-make sure mo din na makapal ang mga kortina nyo upang maharangan ang direktang sikat ng araw para mas mabilis lumamig ang kwarto at mas mababa ang konsumo ng kuryente ng aircon nyo. Kung isa ka sa mataas ang kuryente dahil sa aircon at makakatulong tong tips sa'yo, type aircon in the comment section. Number 4. Mag-meal plan. Ang hirap mag-isip ng ulam araw-araw. At sa mahal ng bilihin ngayon, dapat wala tayong nasasayang na mga ingredients. Kaya kung gusto mo na makatipid at walang masayang na ingredient,
ay planuhin mo ang pagkain nyo sa isang buong linggo para pagpunta mo sa palengke or sa grocery, hindi ka mag-overspend dahil alam mo na ang kakainin ng pamilya mo araw-araw. Dahil din sa meal plan ay maiiwasan mo ang pag-order ng pagkain sa mga Grab or magpa-deliver dahil alam mo na ang pagkain ng pamilya mo sa isang buong linggo. Pwede mo tong gawin tuwing day off mo. Ilista mo ang almusal, lunch, merienda, at hapunan nyo at mga ingredients na kailangan nyo para pag-araw na ng grocery or palengke, yung nasa listahan lang ang bibilhin mo. Kung kailangan mo gawin to para makatipid, type meal plan in the comment section. Number 5. Iwasan ang pag-utang upang maiwasan ang pagbabayad ng interes. Sa panahon ngayon, napakadaling mangutang dahil merong credit card, may home credit, may G-loan at kung ano-ano pa. Bakit sa palagay nyo napakadaming nagsulputan na nagpapautang? Palagay nyo ba para tulungan tayo? Siyempre hindi. Yan ang business nila para kumita sila sa atin dahil alam nila kaya tayo nangungutang ay wala tayong perang pambili ng cash. Tuwing mangungutang tayo, malaki ang chance na magbabayad tayo ng late fee at malaking interest at dyan sila kumikita sa atin. So hindi na nga tayo nakakatipid, napapamahal pa tayo. Kaya kung hindi kayang magbayad ng cash, ay huwag bumili kung ipapangutang lang din. Dahil yan na ang simula ng paglubog mo sa utang. Personally, wala po akong credit card. Dahil ayokong gumastos nang wala pa sa akin ng pera. Dahil pag may credit card ka, napakadaling gumastos dahil sa pakiramdam mo, meron kang pambayad dahil sa laki ng credit limit ng card mo. Kaya ang advice ko po ay pilitin na wag mangutang dahil yan ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay hindi na nga nakakatipid, napapamahal pa dahil sa interes. Kung hindi ka nangungutang at matalino ka sa pera, type wise in the comment section. Number 6. Magkumpara ng presyo. Napakaraming choices ngayon na pwede nating pagpilian. Kaya wag basta-basta bumili nang hindi ka nagkukumpara ng mga presyo. Dahil panigurado, pag di ka tumingin sa iba at nagkumpara ng presyo, ay mapapamahal ka. For sure, napapansin nyo yan sa mga stores sa Shopee at Lazada. Diba isang produkto na parehong-pareho ay mas mura sa isang seller versus sa ibang seller? Alam nyo naman na ang presyo sa mall ay halos 3 times din ang laki kesa bumili ka naman sa Lazada at sa Shopee. Kaya wag basta-basta bumili nang hindi nagtitingin ng ibang mga tindahan dahil sa maliit mong effort na magtingin sa ibang tindahan at magkumpara ng presyo ay malaki ang matitipid mo. Kung ito ay practice mo bago ka bumili ng mga items, type compare in the comment section. Pakitype din po sa comment section ang ibang tipid tips nyo para makatulong sa iba nating mga kasama dito. Tayo po ay magtulungan sa pagtitipid para magkasya ang budget natin at makaipon. Sa pamamagitan ng tamang pagbabudget at disiplina sa paggastos, makakaya mong pagkasyahin ang iyong kita at magkaroon ng mas maayos na financial situation. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!